Good morning, Faith Friends! Andito po ulit tayo sa ating We Reflect series. I am Sermon at ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol kay Mark chapter 2 verses 1 to 12. Tungkol ito sa isang paralitiko na nagnanais mapagaling ni Jesus. Ngunit sa karamihan ng tao, hindi siya makalapit. Ang ginawa ng kanyang mga kaibigan, idinaan siya sa bubong at nang makita ito ni Jesus, siya ay nahabag at sinabi, "Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Yun namang mga taong nakasaksi ay nagulat at nagtanong, sino ba ito para magpatawad ng kasalanan? Ang sabi ni Jesus, alin ba mas maganda? Yung sabihin kong, tumayo ka at buhatin ang iyong higaan, o ang pinatawad na kita sa iyong mga kasalanan? Noon din ay gumaling ang lalaki at nagpuri siya kay Jesus. Pati yung ibang tao na naroroon na nakasaksi ay namangha at nagulat sa kanilang nakita. Ating makikita kung paano nagpursigi ang kaibigan ng paralitiko para mailapit siya kay Jesus. Sa panahon ngayon, swerte tayo kung meron tayong kaibigan o kahit hindi kakilalang tao na hindi nangiiwan sa gitna ng kagipitan. Halimbawa na lang noong isang taon nung pumutok ang Bulkan Taal. Doon natin nakita kung paano naging kaibigan ng ibang tao sa hindi nila kakilala. Tulad na lang ng mga taga-ibang lugar o probinsya na tumulong para sa bayan ng Batangas. Yung mga madaming tao naman sa homilya, kung nagbigay sana sila ng daan para dun sa paralitiko, inapadali sana ang kanyang paglapit kay Jesus. Tulad ngayon ng panahon ng pandemya, lahat naman tayo ay nangangailangan. Pero dapat nating isaisip, sino ba ang mas sigit na nangangailangan? Tulad ngayong panahon na nagkakaubusan ng gamot, kung alam naman natin na malakas ang ating katawan at resistensya, sana magbigay daan tayo sa ibang tao na mas nangangailangan. Meron nga kasabihan, we are all in need, but there are others who are truly in need. That's it for today. Please like and subscribe our YouTube channel, faithbook.ph, and please click the notification bell para updated ka sa aming every upload. Please do follow us also at www.faithbook.ph. Again, this is Sermon at nag-iwan sa inyo ng mga salitang magdasal tayo sa Diyos at alagaan ang sarili upang buhay ay bumuti.